Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard na napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, October 30, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Sitwasyon sa mga airport at seaport. 2 araw bago ang undas, tutukan. Presyo ng ilang mga bulaklak sa Dangwa, tumaas ng halos 1,000%. Alongside our efforts to strengthen the Philippines' regional foothold and attract investment, we continue to cleanse our bureaucracy of corruption. PBBM dumating na sa South Korea para sa APEC Leaders Meeting. Bulkang Kanlaon, muling nagbuga ng abo. Alert Level 2 nakataas pa rin. Bagong paraan ng cremation para sa yumaong pets. Alamin. Sa showbiz, Doktora Vicky Bello nag-MRT para umabot sa concert ni Morissette. At ilang celebrities may kanya-kanyang paandar ngayong Halloween. Magandang gabi pambungad sa ating newscast. Holiday po mga ka-A to Z bukas o mamaya na yan, araw ng Biyernes, October 31. Kaya naman nagsimula ng bumigat ang daloy ng trapiko. Ramdam po yan sa North Luzon Expressway. Marami na nga nagsisiuwian sa kanilang mga probinsya para sa araw ng mga santo at araw ng mga kaluluwa o undas. Sa live monitoring ng traffic update sa NLEX, kita ang pagkapal ng daloy ng trapiko, partikular northbound, kasabayan ng unti-unting pagbagal ng galawan ng mga sasakyan, lalo na sa papasok sa toll gates sa northbound lanes. Wala pa namang mabigat na daloy ng trapiko pagsapit ng San Fernando, Pampanga. Gayunpaman, mag-iingat po ang lahat sa mga uuwi. Wala nang patid ang dagsa ng mga pasahero sa NAIA para naman sa pagbibiyahe ngayong undas. Tinatayang aabot sa mahigit 1.3 million na pasahero ang daragsa sa 3 terminal ng paliparan hanggang sa susunod na linggo. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Maagang dumating sa NAIA Terminal 3 si Angelica kasamang kanyang asawa at 3 buwang gulang na anak mula Ilocos Norte para bumiyahe pa uwi sa Davao City. Anya, mas pinili nila agahan ng pag-alis para maiwasan ang siksikan ng pasahero sa Biyernes, October 31. Tingin ko masyadong congested na ata yung traffic inside siguro ng airport, yung papunta. Gusto rin niyang makadalaw agad sa puntod ng kanyang tatay. First na undas ng papa ko na nawala just this April. So kaya uuwi po talaga kami. Importanteng makauwi ako. Ayon kay MIAA General Manager Eric Ines, patuloy ang pagtaas ng volume ng pasahero sa mga terminal. So yesterday, umabot tayo ng 140,000 per day kapon. So in-expect namin baka lalong dumagsa mamaya. Bukas, siyempre, in-expect namin. Kaya naka-ready ang terminals natin. Ayon naman sa new NAIA Infracorp, posibleng umabot sa mahigit 1.3 milyon ang bilang ng mga pasahero sa 3 NAIA terminals mula October 27 hanggang November 5. Dahil sa mas maraming volume ng mga pasaherong dadagsa sa mga paliparan dahil sa undas break, payo ng mga airport authorities sa mga biyahero na agahan ang pagpunta sa mga airport, lalo't marami ang pilang daraanan, lalo yan sa mga check-in counters at immigration sa mga pupunta ng iba't ibang destination sa abroad. Ang magkakaibigang ito na magbabakasyon abroad, naglaan ng ilang oras na allowance bago ang kanilang flight. Maraming uuwi, maraming aalis para lesser hassle. So kailangan rin naming maaga ngayon na punta. Kahit alas 5 pa yung aming flight. Tiniyak din ng MIAA na sapat ang supply ng kuryente sa mga terminal at walang mangyayaring outage.
tinignan nila na maayos yung ating power supply. At saka, alam mo ba, mula pa naman noon meron tayong 24/7 na Meralco team. All systems go nila ang mga paliparan para sa maayos at ligtas na biyahe ng mga pasahero ngayong undas. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Hindi lang mga land at air terminals ang dinaragsan ng mga pasahero tuwing holiday, maging ang mga pantalan. Lalo't nakatitipid ang marami rito. Kaya ang North Port Passenger Terminal sa Maynila handa na sa pagdagsa ng nasa tinatayang mahigit 2 milyong magsisiuwian ng probinsya ngayong undas. Ang Balitang A to Z ni Naomi Almohan. Bitbit ang marami at naglalakihang bagahe, matyaga nang naghihintay sa passenger area si Nanay Jennifer na mula pa sa Navotas. Pero matagal-tagal na hintayan pa ang kanyang gagawin dahil alas 5 pa ng umaga ng October 31 ang dating ng barkong kanyang sasakyan. Ay sinadya ko na lang talaga kasi para baka mamaya may traffic, pinaprint ko muna yung ticket ko. Biyaheng Cagayan de Oro ang barkong sasakyan ni Nanay Jennifer. Ngayon na lang ulit siya makakauwi ng probinsya kaya bit pa niya ang mga pinagliitang damit ng kanyang mga anak na ipamimigay doon. Si Josephine naman na biyaheng Bacolod kasama ang asawa at mula pa sa Pampanga. Nausog ang biyahe kaya hanggang alas 5 rin ng madaling araw ang dating ng kanyang barko. Supposed to be dapat 9:30 PM yung travel namin. Pero na-postpone. So tomorrow, 5 AM, mag-wait kami dito. Iniisip kasi namin baka traffic na sa Manila kasi undas. So para maiwasan na din yung traffic. Ilan lang sina Jennifer at Josephine sa tinatayang 2.2 milyong kataong dadagsa sa North Port simula ngayong gabi hanggang sa uwian sa 2 ng Nobyembre. Pero pagtitiyak ng pantalan, maayos naman po yung mga pantalan natin. Maaga pong nakapag-prepare ang Philippine Ports Authorities. Cancel day off ang mga empleyado ng PPA just to be there in the front line para sa mga magbabiyahe this on the season. kumpleto rin aniya ang pasilidad ng pantalan para iwas hassle sa mga pasahero. Meron po tayong mga pinalawak na passenger terminal building. Pinalaki na po. Meron tayo dyang play area. Meron din tayong prayer room. All gender CR. May mga charging station at vending machine ding nakalaan para sa mga babiyahe. Nakaistasyon na rin ang mga kapulisan at Philippine Coast Guard para sa seguridad ng lahat. Maayos din gumagana ang bag scanners para masuri kung may dalang ipinagbabawal ang mga pasahero. They can bring or get their tickets here sa mga pantalan natin. But then again, mas maganda po kung naka-online booking para sure na yung ticket nila. At dahil nga tumapat sa amihan season ng undas at kaliwat ka ng sintomas ng flu ang maaaring makuha sa matataong lugar, payo ng pantalan, magsuot na ng face mask kapag may nararamdamang sintomas o di kaya na may kahit wala pa para maiwasan ang hawaan. Magdala rin ng sarili nilang tubig para iwas dehydration sa biyahe ayon sa pantalan. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Sa mga nagbabalak pong bumili ng bulaklak para sa mga namayapang mahal sa buhay, naku, tumaas na ang presyo ng bulaklak sa Dangwa sa Maynila. Ilang araw nga bago sumapit ang mismong undas. Ang Gerbera daisies at carnations aabot na sa 200 hanggang 250 pesos ang bundle, habang ang sikat na Malaysian mums 380 hanggang 550 pesos na ang presyo kada bungkos. At ang all-season famous na orchids papalo naman sa 800 pesos kada bundle. Hindi naman daw umano nagpapanik ang ilang mga mamimili sa Dangwa dahil minsan lang naman ang undas. Mga ka-A to Z, ingat-ingat po lalo na sa mga magtutungo sa sementeryo ngayong undas. Maaaring makaapekto ang amihan, intertropical convergence zone at binabantayang low pressure area sa lagay ng panahon sa bansa ngayong weekend. Batay sa latest forecast ng Pag-asa, aasahang magkakaroon ng maulap na papawirin na may mga pag-uulan, pagkulog at pagkidlat, partikular sa Visayas, Mindanao at ilang bahagi ng Luzon. Magdudulot ang amihan ng mas mamasa-masang hangin at pabugso-bugsong pag-ulan, partikular naman yan sa Northern at Central Luzon. Kaya paalala po sa publiko, magdala ng mga panangga sa ulan at maging alerto sa posibleng pagbaha at landslides sa mga mabababang lugar at bulubunduking rehiyon.
Matapos ang ASEAN Summit sa Malaysia, nasa South Korea naman ngayon si Pangulong Marcos para sa APEC Economic Leaders Meeting. Doon muling manghihikayat si Marcos ng investments sa Pilipinas, kasabay ng pangakong sinusolusyonan na ang issue ng korupsyon. Samantala, nauna nang nagpulong sina US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping patungkol sa pagbabago sa taripa ng Amerika. Narito ang ating balitang A to Z. Mainit na sinalubong ng Filipino community sa Busan, South Korea, si President Ferdinand Marcos Jr. Sa kanyang pagdating para sa Asia-Pacific Economic Cooperation Leaders Meeting sa Gyeongju ngayong October 30 hanggang November 2. Bago umalis ng Maynila, sinabi ng Pangulo na target niyang manghikayat ng mga mamumuhunan sa bansa. The Philippines is not merely ready. We are a reliable, forward-looking partner in the Asia-Pacific. Invest in the Filipino. Kumpiyansa ang Marcos government na makapag-uuwi ng maraming investments sa kabila ng issue ng korupsyon sa bansa. Pagtitiyak ni PBBM. We continue to cleanse our bureaucracy of corruption because only a transparent government can build a fair economy. Kasabay nito ipinag-utos ni Marcos sa iba pang ahensya ng gobyerno na sundan ang hakbang ng Department of Public Works and Highways na pababain ng hanggang kalahati ang gastos sa mga proyekto ng gobyerno. We are reducing costs for 2026 of the FMRs, the irrigation, classrooms, and hospital. So let me be clear. The quality of what we build will not be compromised. The only thing weakened will be corruption. Samantala, nauna nang nagpulong sina US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping. Ayon sa China, nagkasundo ang dalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo na ayusin ang trade issues sa pagitan nila. Inanunsyo naman ni Trump ang pagpapababa sa taripa sa Chinese products. As you know, I put a 20% tariff on China because of the fentanyl coming in, which is it's a big tariff. And based on the statements today, I reduced it by 10%, so it's 10% instead of 20%, effective immediately. Bukod kina Trump, may special participation rin si RM, ang leader ng global K-pop group na BTS, na nanawagan sa APEC meetings ng suporta sa cultural industries. When you think about investing in tomorrow's generations, think about culture as well as economics. Culture and art are a powerful force that moves hearts. Ilan pa sa inaasahan mula sa APEC ay ang joint statement ng 21 member countries patungkol sa artificial intelligence at creative economies. Balik sa bansa, nananawagan ng pamilya at mga taga-suporta ni Mary Jane Veloso sa Korte Suprema na pabilisin ang mga pagdinig sa mga kasong isinampa laban sa kanyang mga recruiter sa Santo Domingo, Nueva Ecija. Isinumite ng mga magulang ni Veloso na sina Celia at Cesar Veloso ang kanilang liham sa tanggapan ng court administrator para itulak na ituloy ang pagdinig sa Correctional Institution for Women kung saan nakadetain si Mary Jane. Ayon sa National Union of People's Lawyers, kasama sa mga isinampang kaso ang human trafficking, estafa at paglabag sa Migrant Workers Act. Sa ngayon, nakabilanggo si Veloso matapos makasuhan ng drug trafficking sa Indonesia. Nananawagan din ng pamilya sa Pangulo na ipagkaloob na ang clemency para sa kanya. Hirap na po kami talaga. Kaya nagmamakaawa po kami sa inyo na sana po mapakinggan nyo itong hinanaing namin sa inyo. Maawa na po kayo sa aking anak. Sana po makauwi na siya bago magpasko. Kalahati ng mga pamilyang Pilipino ang itinuturing ang kanilang mga sarili na mahirap. Batay yan sa pinakabagong survey ng Social Weather Stations. Umaabot sa 50% ang mga pamilya nagsabing mahirap sila, katumbas ng mahigit 14 million na pamilya sa buong bansa. Pinakamataas ang insidente ng kahirapan sa Mindanao na may 69%. 41% naman ang mga itinuturing na food poor. Ayon sa SWS, nananatiling mababa ang poverty threshold sa kabila ng mataas na inflation. Senyales na marami ang patuloy na nagtitipid at nagbabawas ng gastusin.
Inihayag ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na nakikipag-ugnayan na ito sa bansang Malaysia at Singapore para matunton ang lokasyon ng 3 air assets na pawang nakarehistro sa pangalan ng kumpanya ni dating Ako Bicol Representative Zaldico. Ayon kay CAAP Director General Raul Del Rosario, patuloy din ang monitoring ng ahensya sa nalalabing 10 na air assets paniko na nagkakahalaga ng humigit kumulang 5 bilyong piso. Dagdag ni Del Rosario, sa maintenance flight na lang sumasailalim ang mga naturang eroplano. Matatandaang 2 Augusta Westland helicopters ang natrak sa Kota Kinabalu sa Malaysia matapos lumipad palabas ng Pilipinas noong August 20 at September 11. Namataan naman sa Singapore ang Gulfstream aircraft mula August 2 base sa monitoring ng CAAP. Nilinaw ng Armed Forces of the Philippines na wala itong intensyong itago ang whistleblower na si Orly Guteza na una nang tumestigo sa Senado kaugnay sa korupsyon sa flood control projects. Ayon kay Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner Jr., wala siyang personal na kaalaman kung nasa kustodiya ng Philippine Marine si Guteza base sa alegasyon ng ex-congressman Mike Defensor. Gayunpaman nangako si Browner ng kooperasyon sa korte maging sa investigasyon para hanapin o kaya ay ipatawag si Guteza. Balak rin iharap ni Browner ang mga aktibong Marines para iberipika kung may proteksyon si Guteza. Una nang sinabi ni Defensor na sa kampo ng Marines nanunuluyan si Guteza matapos ang kanyang testimonya sa Senado noong Setyembre. Giniit ng Bureau of Customs na tuloy na sa November 7 ang nakatakdang pagsusubasta ng 7 luxury cars ng mga kontrobersyal na mag-asawang kontratistang sina Curly at Sara Diskaya. Ayon kay Customs Deputy Chief of Staff Attorney Chris Noel Bendijo, voluntaryo nang isinumite ng mga Diskaya ang luxury cars sa Customs kung saan hindi na rin maaari pang bawiin. Dagdag ni Bendijo, walang import entry at certificate of payments ang mga to. Kabilang sa mga sasakyang ipasusubasta ay ang Rolls-Royce, Bentley Bentayga at Toyota Tundra na balak ring i-livestream ng BOC. Una nang inamin ni Sara Diskaya sa Senate hearing ang pagbili ng 42 million pesos na halaga ng Rolls-Royce dahil sa kasamang payong na ito na nagustuhan niya. Faster than Ferrari raw. For the first time ever na-experience na ng celebrity dermatologist na si Dr. Vicky Bello ang sumakay sa MRT. Ang purpose po para umabot sa concert ni Asia's of Phoenix, Morissette Amon. Sa Instagram, ibinahagi mismo ni Bello ang kanyang naging journey sa pagsakay ng MRT3 papuntang Cubao. Pinili niya mag-commute na lang dahil sa bigat ng daloy ng trapiko sa EDSA sa mga oras na yon. Dito napagtanto ni Dr. Bello na mas mabilis gumamit ng pampublikong transportasyon kaysa sa mag-private na sasakyan kung bibiyahe around Metro Manila. Kwento pa ni Bello, nasa bagon siya ng priority passengers kabilang ang senior citizens, PWD, pregnant women at mga bata. At in fairness daw, pinuri niya ang bilis ng MRT kaysa sa kanyang Ferrari. Marami namang naaliw at natuwa sa pagiging game ni Bello sa pagsakay ng pampublikong transportasyon. Susunod, bagong paraan ng cremation para sa yumaong pets, alamin. At Bulkang Kanlaon, muling nagbuga ng abo, alert level 2, nakataas pa rin sa lugar. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Muling nagbuga ng abo ang Bulkang Kanlaon sa Negros Island hapon ng Huwebes. Batay sa ulat ng PHIVOX, naitala ang pagputok bandang 1:00 ng hapon at tumagal ng ilang minuto. Nananatili pa rin sa alert level 2 ang bulkan. Nito lang nakaraang linggo naitala rin ang sunod-sunod na ash emissions at isang explosive eruption na nagdulot ng ashfall at amoy asupre sa mga kalapit na barangay. Ito na ang ikalimang pagputok ng bulkan mula noong June 2024 na sinabayan din ng mga volcanic earthquake at pagtaas ng sulfur dioxide levels.
Nagtipon-tipon at nag-alay ng panalangin sa tapat ng tanggapan ng Department of Justice sa Maynila ang mga naulilang kaanak ng mga nawawalang sabungero ilang araw bago ang undas. Giit ng ilan sa mga naulilang pamilya, patuloy ang kanilang pag-asang mahanap ng buhay ang kanilang anak. Sa kabila yan ng naunang pahayag ng whistleblower na si Julie Patidongan na pawang pinagpapatay at inilibing na ang mga nawawalang sabungero sa Taal Lake. Patuloy naman ang panel of prosecutors ng himpilan o ng DOJ sa pagsusuri sa mga inihaing kasong murder na inihain ng mga pamilya laban sa negosyanteng si Charlie Atong Ang at aktres na si Gretchen Barreto. Una nang itinanggi ni Ang at ni Barreto ang akusasyon at naghain na rin ng counter affidavit sa panel. Maasa naman ng mga pamilya na mabibigyan ng hustisya ang pagkawala ng kanilang mga kaanak. Sa Halloween, mga health workers nagprotesta rin ngayong panahon ng undas. Ang mga grupo nga ng health worker hindi para manakot, kundi para ipakitaan nila ang totoong horror o nakatakutan sa kanilang sektor. Kabilang sa kanilang ipinaglalaban ng mababang sahod, hindi na ibibigay na benepisyo at allowance at korupsyon sa mga ospital. Ayon sa Alliance of Health Workers, hindi imbento ang mga tila demonyo sa kanilang trabaho dahil ito ay bahagi na umano ng sistema kung saan ang kulang sa suporta, benepisyo at karagdagang tauhan. Tinutuligsa rin nila ang anomalya sa mga proyekto ng DOH at ang kawalan ng pananagutan sa mga pondo ng kalusugan. Nangako ang grupo na ipagpapatuloy ang protesta hanggang marinig ng pamahalaan ang kanilang hinaing. Sugatan ng isang dating pulis matapos pagbabarili habang sakay ng SUV pasado alas 7 ng umaga ng Huwebes sa Nia Road, Barangay Poblacion, Bansud Oriental, Mindoro. Ligtas naman ang kanyang asawa na kasama sa sasakyan. Tukoy na ng mga pulis ang suspect at bumuo na ng Special Investigation Team para tugisin ang salarin. Samantala, patay ang isang lalaki matapos makipagbarilan sa mga pulis sa San Jose del Monte City, Bulacan nitong Miyerkules. Inireklamo ito ng mga residente matapos magpaputok ng baril sa lugar. Nakipagpalitan ng putok sa mga pulis na nagresulta sa kamatayan ng suspect. At bilang usapan nga ng undas, bahagi na ng buhay ng tao ang mga alagang hayop na nagbibigay kulay at saya sa bawat isang nabubuhay dito sa mundo. Kaya't marapat lang nabigyan din sila ng respeto at dignidad sa panahon ng kanilang paghimlay. Ngayon nga pong undas, makibahagi tayo sa mga kwento at pamamaraan ng pagpapalaya sa mahal nating mga alaga. Sa Balitang A to Z ni Stanley Gahete. Wala na tayong ibang hangad pa sa mga mahal nating mga alaga na sumakabilang buhay na, kundi ang mabigyan sila ng mas makabuluhang paghimlay at pagpapahinga hanggang sa huling sandali ng kanilang presensya. Kaya naman iba-iba ring pamamaraan ang pwedeng pagpilian ng sinuman para manatili ang kanilang makulay na alaala. Ang isang cremation center na ito sa Marikina City, kakaiba ang kanilang pamamaraan dahil kinikremate ang mga alagang hayop sa pamamagitan ng tubig. Ang aquamation process po, mas gentle po yung process compared sa mga traditional cremation and mas eco-friendly, and then you can use po the fertilizer to pet to plant po. We offer din po pet to plant na nagpo-form siya ng plant na maalagaan niyo siya. Aquamation process, same as biocremation. Bali, 24 hours po yun to continuous flow of warm water with alkaline. After 24 hours, ang natitira po bones and teeth po. Then we separate the teeth for the memorabilia. Then right after that, another 22 hours naman po for natural bone drying through air and sunlight lang po. Ang aquamation process ng Pet to Nature Philippines ang isa sa mga una sa bansa at hanggang ngayon patuloy na dinarayo ito dahil sa kanilang serbisyo. Then once fully dried na po yung bones, i-grind po namin, then ayun po yung magiging ashes po niya. Bali, speed up po siya ng decomposition po ng pets. May mini chapel din para sa huling pagkakataon na makapiling ang mga alagang hayop. Aabot sa 5,000 hanggang 20,000 piso ang halaga ng proseso ng aquamation, sulit na para sa sino man na nagnanais na bigyan ng espesyal na paraan ng paghimlay ang kanilang mga alaga.
Samantala, kung nais naman ng natural na paghimlay ng kanilang mga yumaong alagang hayop, dito naman sa Barangay Fortune sa Marikina City pa rin, bida ang kanilang Pet Memorial Garden. Ayan, pandemic noon, mga year 2020, na naglalakad, nag-monitor, na nakita namin, parang dumarami yata yung mga patay na pets na tinatapon na lang sa kalsada. So naisip ko, bakit kaya hindi tayo magkaroon ng programa, mag-establish tayo ng libingan ng mga pets. So tal may malaking lote naman tayo na ginagamit. Ito ang isa sa mga unang barangay-maintained cemetery pets sa bansa. Bukas ang Pet Memorial Garden sa kahit sino, saan mang panig, 300 pesos and up ang presyo ng serbisyo ng paglilibing. Ang mag-asawang ito na mula pa sa Parañaque City, dinalaw ang kanilang namayapang husky, ilang araw bago ang undas. Nabalitaan namin sa Facebook. Ayun, kino-coordinate namin ng time na namatay yung dog namin. Kung pa pwede nga sana sa lahat ng city meron eh. Kasi parang syempre yung pet naman hindi lang siya pet for us eh, family member siya. Aabot na sa halos 1,000 namayapang alagang hayop ang nakahimlay dito sa Pet Memorial Garden. Bukas ito araw-araw mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Alam ko na tayo iba-iba ng mga priorities, pero ito pong mga patungkol sa libingan ng mga hayop ay dapat natin i-consider kasi contributory factor din ang mga debris ng mga patay na hayop sa pagsira ng ating environment. Hindi man natin na makakasama pa ang mga namayapa nating mga mahal na alaga. Mahalaga na mabigyan natin sila ng disente, marangal at mapayapang paghimlay na magiging bahagi ng alaala na kailan may hindi malilimutan. Para sa Balitang A to Z, Stanley Gahete. Sa aming pagbabalik, ilang celebrities may kanya-kanyang paandar ngayong Halloween. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Kanya-kanyang paandar ang celebrities ngayong Halloween sa dinaluhang The New Nocturnals Ball sa Makati City. Sino-sino kaya ang nag-stand out? Makichika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. What a spectacular look! Mala Hollywood ang aurahan ng ilang celebrities ngayong Halloween. Hindi lang sa kanilang costume, kundi maging in fashion sa dinaluhang The New Nocturnal Ball nitong Miyerkules ng gabi, October 30. Standout dyan ang aktres na si Andrea Brillantes sa kanyang black cat costume na talagang nagpawaw sa lahat. Nag-ala mystic siren naman si Barbie Imperial. Habang freakishly handsome in style ang napapabalitang boyfriend nito na si Richard Gutierrez. May entry rin bilang jester si Miss Universe Philippines 2023 Michelle B. Hot killer bride naman ang aktres na si Jillian Ward with her black bridal gown. Morticia Adams naman ang peg ng content creator na si Zainab Harake Parks. At mamis naman ang kapamilya love team na sina Seth Pedelin at Francine Diaz. Samantala, kinaaliwan naman ang kakaibang Halloween costume ng drag queen na si Shawarma Rice. Hindi gaya ng ibang mga dumalo na monster or mythical creatures ang peg. Ang costume ng drag queen, isang corrupt contractor na may bit-bit ghost project bag. Yay! Scary nga! Ilan pa sa mga celebrities na spotted na dumalo sa naturang Halloween party sina Dr. Hayden Ko, Rufa and Raymond Gutierrez, Jameson Blake at marami pang iba. Bungacious! Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Wow! Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Webes ay mula sa manunulat na si Ralph Waldo Emerson. Ang sabi niya, hindi sa haba ng buhay na susukat ang halaga nito, kundi sa lalim ng kahulugan ng ating pag-iral.
At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.